Magandang araw po mga ka-farmers. Bali happy Halloween po sa lahat. So ito po yung aing tanim na Calixto F1 mga ka-farmers na nagkakaedad na po ito ng 45 days simula po na nailipat tanim. So itinanim ko po ito mga ka-farmers noong September 15. So nag-isang buwan na po ito noong October 15. So bali 1 na po ngayon. So sabihin natin 45 days na po yung kanyang edad. So kaunti lang po ito mga ka-farmers yung tanim ko. Nasa 250 kapuno lang po ito, na ito 5 plat po ito. So pero papansin nyo po yung dito banda medyo malalaki na, tapos dito naman ay maliliit pa. So itong itinanim ko po nung September mga ka-farmers, timing po kasi nung pagkatanim ko ay sunod-sunod po yung ulan. So lagi po siya na lubog sa tubig, kaya medyo mabagal po yung kanyang paglaki o delay dahil po sa laging naulan. So ito pong tanim ko na to ngayon mga farmers. Ito po yung punla na matanda na. Yung punla na itinanim ko po dito mga ka-farmers, hiwalay po ng talong ko po dyan na ginagapas ko na. So ibig sabihin 4 months na po yung edad ng aking punla na bago inilipat o itinanim. So hindi ko lang po ito nagawa ng video dahil parang nag-i-experiment pa rin ako mga ka-farmers, o in-experimentuhan ko po yung matandang punla kung magiging okay pa po siya. So okay naman siya mga ka-farmers. Ayan, napansin nyo, maganda naman po yung kanyang paglaki. At ito po ay practice ko na Y-proning. So sa ilang taon ko po mga ka-farmers na pagtatanim ng talong, ngayon lang po ako nag-try ng Y-proning. So suggest na rin po yan ng isang kaibigan o kumpare ko na mag-try ako ng Y-proning. So isa rin ng kadahilanan mga farmers na nag-Y-proning ako dahil papunta na po sa tag-araw. So hirap na kasi mag-spray noon, lalo na po sobrang mayabong kasi marami na pong klaseng insekto kapag tag-araw. So merong thrips, whitefly, mga mites. So maganda po yung napapansin ko po mga farmers sa mga nagwa-Y proning, malinis po siya tignan at hindi po hirap abunuhan. Hindi po tulad nung mga nakaraan kong tanim na talong, wala po siyang proning, talagang hirap po siya abunuhan. Same din po sa pag-spray at magastos din po sa abono. So sa ngayon mga farmers, itong tanim ko na dito at saka ayan yung magwa 1 week po yan bukas, yung 7 plat na nasa 300 plus. So update ko po yan bukas. So dito po muna tayo mga ka-farmers. At yung abudong gamit ko po dito sa tanim ko na to ay yung Yara. So suggest din po yan ng kaibigan and ni paring Ronas Baldovino. So nagtatanim din po siya ng talong mga ka-farmers. Siya din po yung nag-suggest sa akin na mag-try ng abono ng Yara at mag-Y proning. Kasi napansin niya po sa mga nakaraan kong talong ay masyadong masakitin. So lalo na po itong area ko ay ilang beses na po, ilang taon na rin po na puro gulay yung itinatanim ko. So dito yung abonong ginamit ko dito mga ka-farmers sa ngayon, yung Netrabor at saka Unique 16 at nagmi-mix din po ako ng Dupos. So para mabilis po siyang lumago, yun po yung mga abono na ginagamit ko. So sa ngayon sa edad niya pong 45 days, yung sukat po ng abono na ginagamit ko, 2 lata po ng Unique 16, tapos 2 lata din po ng Netrabor at saka 1 lata po ng Dupos, lata po ng sardinas.
So yung dilig kada puno mga ka-farmers ay isang lata lang po. So ganun po katipid yung Yara na ginagamit ko dito. So sa mga nagtatanong sa magtatanong kung ilang kilo ba yung ginagamit ko sa isang drum, yung drum po na 200 liters. So kayo na po magtansya mga ka-farmers o mag-compute sa 16 liters po kasi yung tinitimpla ko na abono na tab, hindi ilang litro lang po yun, kaya yung sukatan ko noon, sumusukat lang po ako sa container na 16 liters. Yun lang po yung sinasabi ko na 2 lata po ng Nitrabor, 2 lata din po ng Unique 16 at saka 1 lata po ng Dupos. So i-compute nyo na lang po yan sa 200 liters. At sa fungicide naman mga farmers, ang ginagamit ko po dito ay yung tatlo po, alternate po silang tatlo, yung Mancozeb, Score at saka Kuside. So yung Kuside mga ka-farmers, copper base po siya. Kapag i-spray natin siya, solo lang po na gagamitin natin. So huwag tayong magmi-mix ng kahit anong insecticide. At kung ididilig naman natin siya mga ka-farmers, pwede po natin siya ihalo sa abono kapag nagde-drenching po tayo. Sa Score naman, pwede din natin siya i-mix sa kahit anong insecticide. So at saka sa Mancozeb, same din po, pwede natin siya i-mix sa insecticide. So pwede din po naman natin siya i-dilig. So yung sa Kuside lang, solo lang po talaga siya mga ka-farmers kapag ini-spray. So wag po natin siya i-mix sa kahit ano insecticide, no, at pwede rin natin siya i-dilig. So yun lang po yung tandaan lang po natin sa fungicide kapag copper base po siya. Ibig sabihin pag in-spray po natin siya mga ka-farmers, talagang solo lang po. So yun lang po mga ka-farmers.